natuto ka na agad. Ano, tara na tumawit. Mulat ang mata at buksan ang isipan, ating lamnan ng bagong kaalaman. Ako si Teacher Liza, sasamahan ka, tuturuan ka ng araling panlipunan. Sa ikatlong baitang, mga bata, gaano karami ang mga taong naninirahan sa inyong lugar? Kung iahambing sa karatig bayan, anong masasabi mo tungkol sa populasyon ng inyong bayan? Mga bata, ano nga ulit ang populasyon? Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga naninirahan sa isang lugar o pook. Iba't iba ang kanilang edad at kasarian, at ang kanilang pinanggalingan, at pati na rin ang kanilang relihiyon. Ngunit, sila ay nakatira sa iisang pamayanan. Narito ang dalawang salita na nagsisimula sa letrang P na dapat ninyong tandaan. Ang unang P, pamayanan. At ang ikalawang P, populasyon. Ano naman ang mga ito? Ang pamayanan ay ang pangkat o grupo ng mga tao na naninirahan sa isang lugar. Ang populasyon naman ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga naninirahan sa isang lugar o pook. Mahalaga ang bawat tao dahil sila ang bumubuo ng populasyon ng isang lugar. Dako naman tayo sa pagsuri ng katangian ng populasyon batay sa edad, kasarian, etnisidad at relihiyon. Pero atin munang alamin ang mga kaisipan na tatalakayin natin. Ang edad o gulang ay ang pagsasabi kung ilang taon na ang isang tao. Ang kasarian ay pagtukoy kung lalaki o babae ang isang tao. Etnisidad naman ay pagtukoy sa isang tribo na kinabibilangan ng isang grupo ng tao. Ito rin ang tinatawag na pangkat etniko sa isang lugar. Relihiyon naman ay kung anong pananampalataya na bibilang ang isang tao. Ang katangian ng populasyon ayon sa edad ay maaaring bata o matanda. Sa kasarian, ito ay maaaring lalaki o babae. Marami tayong pangkat etniko sa bansa, tulad ng Bisaya, Dabawenyo at iba pa. Iba't iba rin ang relihiyon, tulad ng Katoliko, Islam at iba pa. Ginagamit ang mapa ng populasyon sa pagtukoy ng bilang ng mga taong naninirahan sa bawat pamayanan. Nagagamit din ang ganitong mapa sa pagtukoy at paghahambing ng mga populasyon ng mga tao sa iba't ibang lugar na nakatira rito. Tukuyin natin kung anong katangian ng populasyon ang tinutukoy sa bawat larawan. Ito ba ay edad, kasarian, etnisidad o relihiyon? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ang bawat katanungan. Unang bilang. Sila ay mga Muslim. Naniniwala sila kay Allah. Anong katangian ng populasyon ang tinutukoy sa larawan? Ito ba ay edad, kasarian, etnisidad, o relihiyon? Ang tamang sagot ay relihiyon, dahil ang relihiyon ng mga Muslim ay Islam. Naniniwala sila kay Allah. Ang mga magulang ni Ben ay parehong Ilocano. Sila ay nakatira sa Vigan, Ilocos Sur. Anong katangian ng populasyon ang tinutukoy sa larawan?
Ito ba ay edad, kasarian, etnisidad, o relihiyon? Ang tamang sagot ay etnisidad. Ang etnisidad ay tumutukoy sa pangkat etniko na kinabibilangan na isang grupo ng mga tao. Isa na rito ang Ilocano. Sa parking ito, marami ang namamasyal na mga bata kaysa matatanda. Anong katangian ng populasyon ang tinutukoy sa larawan? Ito ba ay edad, kasarian, etnisidad, o relihiyon? Ang tamang sagot ay edad. Ang mga bata at matatanda ay naaayon sa gulang o edad ng populasyon. Sa loob ng silid-aralan, mas marami ang bilang ng lalaki kaysa babae. Anong katangian ng populasyon ang tinutukoy sa larawan? Ito ba ay edad, kasarian, etnisidad, o relihiyon? Ang tamang sagot ay kasarian. Ang kasarian ay maaaring babae o lalaki. Balikan natin ang mapa ng Davao Region at ang talahanayan nito. Suriin natin ang katangian ng populasyon batay sa kasarian at etnisidad. Sa kabuuang populasyon, 51.4% ang lalaki habang 48.6% ay mga babae. Mas marami ang bilang ng mga lalaki kaysa mga babae. Tingnan naman natin ang populasyon batay sa etnisidad. Ayon sa 2010 census ng Philippine Statistics Authority, ang etnisidad ng Bisaya mula sa mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental at Davao de Oro ay may kabuuan na 711,105. Ang Cebuano ay 822,537. Ang Boholano ay 275,561 at ang Dabawenyo ay 84,099. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ang tanong, base sa talahanayan, anong lalawigan ang may malaking bilang ng mga Boholano? A. Davao del Sur, B. Davao de Oro, C. Davao Oriental, D. Davao del Norte. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ang tamang sagot ay D. Davao del Norte ang lalawigan na may malaking bilang ng mga Boholano. Mula sa talahanayan, anong etnisidad ang pinakamaliit sa Davao Oriental? A. Bisaya, B. Boholano, C. Cebuano, D. Dabawenyo. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ang tamang sagot ay B. Boholano, ang etnisidad na may pinakamaliit sa Davao Oriental. Kung ating pagbabasehan ang 2010 census,
Paano mo nasabi na ang Cebuano ang nangungunang etnisidad sa Davao Region? A. Dahil sinabi ng guro. B. Dahil ang aking magulang ay taga Cebu. C. Dahil marami akong nakikita na Cebuano dito sa aming lugar. D. Dahil ang Cebuano ang may pinakamaraming bilang na naninirahan dito sa Davao Region. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ang tamang sagot ay D. Dahil ang Cebuano ang may pinakamaraming bilang na naninirahan dito sa Davao Region, kung kaya't ang Cebuano ang nangungunang etnisidad sa Davao Region. Mayroon kang kaklase na isang Boholano. Siya ay naiiba sa iyo dahil ikaw ay isang Cebuano. Ano ang dapat mong gawin? A. Ayaw ko siyang maging kaibigan dahil magkaiba kami ng etnisidad. B. Tatawanan ko siya dahil alam ko na mas lamang ang etnisidad ko. C. Kakaibiganin ko siya at bibigyang respeto kahit magkaiba kami ng etnisidad. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ang tamang sagot ay C. Kakaibiganin ko siya at bibigyang respeto kahit magkaiba kami ng etnisidad. Ito ang aking gagawin kung mayroon akong kaklase na isang Boholano at siya ay naiiba sa akin kung ako ay isang Cebuano. Dumako naman tayo sa populasyon ng iba't ibang relihiyon o paniniwala sa Davao Region. Ang mga relihiyong ito ay Katoliko Romano, Islam, Evangelicals, Iglesia ni Cristo at iba pang paniniwala tulad ng Seventh-day Adventist, Bible Baptist Church at iba pa. Batay sa talahan na yan, ano ang masasabi mo sa mga relihiyon sa Davao? A. Ang Iglesia ni Cristo ang pumapangalawa sa dami ng relihiyon sa Davao. B. Ang pinakamaraming bilang ng paniniwala ay ang Katoliko Romano. C. Mas maraming naniniwala sa Islam kaysa Evangelicals. D. Magkapantay ang bilang ng mga naniniwala sa Islam at Iglesia ni Cristo. Ang tamang sagot ay B. Ang pinakamaraming bilang ng paniniwala ay ang Katoliko Romano sa Davao. Mayroon kang kaklase na naniniwala sa Islam at ikaw naman ay isang Katoliko Romano. Ang iyong kaklase ay pinagtatawanan dahil siya ay naiiba. Ano ang dapat mong gawin? A. Ayaw ko siyang maging kaibigan dahil magkaiba kami ng paniniwala. B. Kakaibiganin ko siya para may libreng pagkain galing sa kanya. C. Kakaibiganin ko siya at bibigyan na respeto kahit magkaiba kami ng paniniwala. D. Tatawanan ko siya dahil alam ko na mas nakalalamang ako kaysa sa kanya. Ang tamang sagot ay C. Kakaibiganin ko siya at bibigyan na respeto kahit magkaiba kami ng paniniwala. Sa iyong opinyon, ano ang kahalagahan ng populasyon sa ating rehiyon? A. Para malaman natin kung anong pangkat ng populasyon ang pinakamarami at pinakamaliit. B. Para malaman natin
kung ano ang bilang ng mga tao sa isang lugar, gaano man ito kaliit o kalaki. C. Para malaman natin kung ano ang lawak at laki ng lupain ng bawat lalawigan, gaano man ito kaliit o kalaki. D. Para malaman natin kung ano ang bilang ng mga babae at lalaki sa isang lugar, gaano man ito kaliit o kalaki. Ang tamang sagot ay B. Para malaman natin kung ano ang bilang ng mga tao sa isang lugar, gaano man ito kaliit o kalaki. O paano? Ako muli si Binibining Liza. Laging tatandaan,